Hoy, pare. Oy. Buti. Available ka. Oo naman eh. Available ngayon. Oo. Siyempre, alam mo naman, pag walang Wow Money, dito ako. Pag may Wow Money, doon ako. Teka, bakit wala kayo nung Martes? Nung sa Wow Money? Nag-aabang ka, ha? Inaabangan nila direct. Ako tinatanong eh. Naka-break po kami ngayon. Naka-season break ang Wow Money. Hintayin nyo yung next season na bago. Ako na ang director. Aba? Yung mga bago tayo makikita ron. Oo, puro bago. Oo. May bagong lalaki na kasama? Wala, o puro ako na babae? lang. Ako na lang. Teka lang, speaking of Wow Money. Kaya sabihin ko lang, masabi ko lang, hindi ako nakatsinelas ngayon. Kita niya naman. Oo nga, parang mahal yan Wala ba yung kapatid? Siyempre, mahal yan. Ako pa. Pero ito, lahat mura to. Yun lang. Diyan mo binawi. Ikaw, yung suot mo. Ito. Bigay na yan. Bigay ni Nico. Bigay ni Nico. Pangko. Yan. Ay, Nico. Hello. Nanghihingi ng kapatid. Naawa ka kay Stanley, no? Kasi ang dami mo nang bigay sa akin. Pero, anong natin? Sino ba ang guest natin yan? Hindi, kasi gusto ko tanong sa'yo kung ikaw ba ay nakapag-indie film na? Indie film? Hindi, may sinut ako ngayon na indie film yun. Nasaan si Jesus? Oo. Nasaan ka, Jesus? Pare, ang labas ko doon. Ba? Yun yung pinost ko, pare. Talagang binasi musical to, musical. Parang binasi sa tunay na buhay, Ano to? Hindi, pambawi ko yun sa Wow Money. Sa mga kasalanan ko sa Wow Money. Okay. Nagpari naman ako. Pero serious, ano to? Maganda yung pelikula. Religious talaga. Catholic. Kasi... Ikaw ba? Well, hindi ko alam kung indie pero pinalabas ng Film Fest. Nag-cameo ako sa Deadma Walking. Ganon? Anong role mo doon? Nagbigay ng eulogy. Eulogy? Kasi di ba yung... Comedy o straight? Comedy. Nag-Chinese ako ron. Okay. Tapos walang subtitle. Kaya walang makakaintindi ko ano sinabi ko. Bakit mo natanong? Yung guest kasi natin, mabenta sa indie films. Okay. At Anong apelyido niyan? Hula mo. Hulaan ko. Dison. Mabenta. Magaling to, artista. Siyempre. Maylin Hindi. Dison. Iba. Hindi Maylin. Ibang Dison ito. Nagme-mainstream din? Oo naman. Sunshine. Sunshine Dison. Hindi, Teen Star yun, pare. Iba. Iba. Dati, anong ginagawa niya? Sumasayaw siya. Sumasayaw. Raisa May Dison. Mas matanda. Mas matanda kay Raisa. Oo. Aisa Segura. Kasi dati, bago si Raisa, si Aisa. Hindi, pare. Labo mo kausap eh. Papakilala ko na. Sorry. Sabihin ko na. Bukod sa mabenta siya sa indie films, napakaraming awards. He has a total of 51 awards. 51? International and local. Ilan ba award ko? Mga 2-3 lang. Hindi, marami kang awards din naman eh. Pero dating miyembro ng Viva Hot Men. Ganun? Oo, kaya nga sumasayaw. Papakilala ko na mga kaibigan, walang iba kundi si Allen Dison. Uy, si Allen naman pala. Diba? Hello. Kumusta? Welcome to the men's room. Thank you. Allen, Diba, Sa mga napagasok sa mga pogi. Sa mga viewers po namin, mas gwapo si Allen sa personal. Gwapo pala talaga. Hindi pa tayo nagkatrabaho. Hindi pa. Si Allen nag-transition from doing sexy films, tapos nag-serious acting. Kailangan siguro dahil di ba? Di naman tayo, we're not getting any younger, no? Yeah. Kailangan talaga kailangan nung nagsisexy ka nun, anong production ka? O iba-iba? Regal Films. Regal. Tapos iba-iba rin. Pero hindi naman malayo yung mga sexy nun. Sexy lang eh. Sexy lang. Ano masasabi mo dun sa ngayon? Yung mga Viva Max. Siguro mas sexy yung ngayon. Matapang na yun. Matapang na yung mga babae, matapang na yung mga leading man nila. And parang nanonood ng international, gano'n. Parang, di ba? Parang gano'n. Parang kulang na lang, parang penetration siguro, parang gano'n. Kasi nagkaroon din tayo ng pene, di ba? Yes. Mga 70s. 70s, 80s, yan. Ito, parang sila George Estregan. Yan, mga gano'n. Sila idol yan, no? Parang ngayon yata yung must-be movies sa Amerika.
Yung Yes. Parang ganun. Ngayon, pinag-uusapan na, tinanong ako dati sa isang press con. Parang nagrereklamo yung ibang senador na masyado daw, di ba? Parang sexy. gusto nilang pasukan ng MTRCB. Sabi ko, una, ano yan, hindi yan public viewing. Ano yan eh? Private viewing yan, streaming. Cellphone. Ikaw lang mag-isa, hindi naman public, hindi naman karamihan kayo. Pangalawa, sa Netflix, may mapapanood kang ganun. Paano? Lahat. Di ba? Papasukin mo rin yung Netflix. Nandiyan na lahat di ba? Anyway. Ayun. Paano mo na alis yung pagiging sexy actor into serious acting? Pagiging sexy naman, kahit naman sexy pa rin naman tayo Di ba? Kumaga, kailangan i-maintain mo yan Pero yung mga role na, kailangan siyempre, kumaga, mas prioritize ko yung, using ko yung craft ko, yung acting mo, yung mga movies na ginagawa mo. Doon yung siguro, yung transition, Yung after mo makagawa ng mga sexy films, tapos, siyempre, marirealize mo na parang hindi pwedeng lagi lang ganito. So, dapat kailangan, para tumagal ka, dapat magaling ka. I think lahat naman ng kahit yung mga ngayon, yung mga nakasama ko sa Viva Max, syempre lahat ng gusto pangarap makapasok sa mga. Makawala dun sa Pero balikan ko lang 'yan bago tayo pumunta sa transition. Nung nagse-sexy ka pa, may mga bad experience ka ba? O paano mo syempre, lalaki ang nagdadala dun di ba? Anong mga meron ka bang proseso na kakausapin mo yung babae? May mga ganun May mga ganun May mga times na... matatakpang kita. Yes. Ganun. Yung mga ganun. May mga ganun na minsan nga parang pag-rehearse muna kayo Sabihin, para magkomportable kayo, pwede kayong kwentuhan muna kayo, ganun. Sabi ko sa director, tapos pwedeng uminom muna kayo konti para medyo condition, di ba? So, ayun, mga ganun. Tapos, of course, sa babae, lalo na pag may pangalan, siyempre. Sila yung mga mas may pangalan na ng time na yun. Siyempre, pinoprotektahan ko. Sabihin parang, hindi ako hindi ako magpa-plaster ng boobs ko. So, medyo pakiyan mo lang, ganyan. Tapos yung dito ko, hindi nag-plaster. So, may mga ganun. Siyempre, kailangan protektahan mo. Co-actor mo to tsaka ano mo to leading lady mo So, yun, ganun. May mga co-actor ka bang nadala sa eksena ninyo? Marami naman. Normal lang yun Siyempre, tao ka lang. And ikaw? Gusto mo Ikaw, rin. nadala ka ba? Nadala, hindi, parang... Sige. Pwede ba magbulong? Okay lang ba May bulong-bulong kami dito okay lang naman. Sino yung napag-usapan natin. Sino ba ang guest natin? Napag-uusapan natin. Si Ricky Davao. Sabi niya. Kasi pag love scene, katulad ng ibang eksena, halimbawa, nagliligawan kayo, kailangan totoo ma-feel mo talaga na at that moment, in love ka dun sa Lumabas dapat. In love ka dun sa babae. Pag sinabi mo, I love you, kailangan ma-feel mo yan. Yes, dapat. Same as love scene, di ba? So, kailangan tamaan ka talaga. Dapat. Ang tanong, ang bulong, kanino ka pinakatinamaan? Yan. Bulong mo sa amin. Bulong mo lang. Wala pa nagreklamong guest dito. Kahit sila, hindi nila naririnig yan. Tinatanong nila kami pagkatapos. Hindi pwede. Madami kasi. Sa kanya. Isa na lang. Sige. Okay. Sige, kasi parang Oo naman. Yung first na ginawa kong movie na napainom ako ng kape. Oo naman talaga. Pwede magbulong ka pa ng dalawa pa. Kahit ako maapektuhan. Pwede mga dalawa pa ibulong mo. Sabi mo marami Siyempre, yung mga time na yun, parang parang gusto mo lang din na ma-feel din, di ba? Sino yung mga co-actor mo na, di ba, sabi mo, nadadala? Yung after take, kinukulit ka na ituloy nyo. May mga ganun ba? May mga ganun. Meron? Oo. That time na yun, normal na. Parang, siyempre, kumbaga, para-para lang tayong tao Kumbaga, kapag nagkasundo kayo, di ba, gusto mo siya. Meron ba Tapos araw-araw kayo magkasama sa shooting, di ba? Kasi uso nun, di ba, mga lock-in, mga 7 days, 10 days. Yun.
Diretso, magkasama kayo araw-araw. After shooting, naman kayo, labas kayo. Oo. Pwedeng magbulong na. Pasensya ka na, mahilig sa bulong to. Pwede bang i-share mo sa amin para naman para naman mainggit kami sa'yo. Mga normal lang yun, di ba? Hindi, dati ba, nung time ba na yun, kasi ngayon, late mga 2000s, meron ng workshop eh. Meron ng, ang tawag doon? Intimacy workshop. Meron na pong ganun eh. Bago kayo mag-shooting, touch, ganun, kiss. Meron ng workshop na ngayon. Noon ba meron? Walang ganun. Walang ganun noon. Nung time na yun, kasi nag-start ako, 1999 yung first movie ko na yun eh. Director lang, ano? Director Chito Ronyo. Tapos, ano lang niya, parang, ito gagawin niyo tapos ganyan-ganyan. Tapos panoorin niyo muna yung isa kasi parang may first love scene na panoorin mo lang yun. Tapos doon ka na magkakaroon. And siyempre, sasabihin naman sa'yo na marunong ka naman sigurong, di ba? Lalaki ka naman. So paano mo, di ba? Gusto ko, natural. Gusto ko, todo bigay. Ganun naman ang director, siyempre. Di ba? Kung makatotohanan, dapat. Ganun. Si Chito Ronyo ba nakadiscover sa'yo sa pagbago ka, hindi ka pa nag-aartista? Hindi, siya yung parang siya yung first director ko. Pero sino nakadiscover? Paano ka naging artista? Nag-ramp ako eh. Nag-ramp model before. Okay. So, sino mga designer yun? Si Patis Tesoro, Tony Galang, Frederick Peralta. Mga bigatin. Member ako ng Professional Model of the Philippines. So, yung, sino mga sila Wilma Dasent yan. Sila Wilma Dasent. Nadatan ko na doon. Sila Ana Marie Falcon. Lalaki. Sila Alvin Degamo. Okay. Walang nag-showbiz eh. Walang showbiz sa kanila eh. Puro ramp lang. Si Ana Marie Falcon, si ano yun? Oo. Diba? Artista siya eh. Sino? Anong screen name niya? Sa ano siya, nag-Seiko siya eh. Oo. Si Wilma Dasent. Pansing Prieto yun eh. Yun, si Pansing Prieto. Si Pansing Prieto. Yun, siya yun. So, sino naka-discover siya? May agent na nang lumapit sa akin tapos kung gusto ko raw magpasok yung showbiz. That time gusto ko magpapasexy. So pinatawag ko ng Regal Films. So, doon ako dinala sa parang audition for the role. Ito yung Kuracha. Okay. Ni Osang. Osang. Yun kaagad. Yun. Yung agad yung first movie ko. Bigatin kaagad. Bigatin Saka agad. Chito Ronyo. Chito Ronyo agad. Drama ka agad. Oo, kaya yun. Doon ako nag-start na. Okay naman sa pamilya, sa parents. Before, Siyempre, di ba? Siyempre, nanay ko ayaw talaga ng time yun. Siyempre, alam mo ng mga Pampanga kasi ako, Pampangan ako eh. Yung family ko, more religious sila eh. Lagi nasa church, nasa simbahan, pag nasa probinsya ka, di ba? Pag nakita ka sa tabloid, nakita ka sa ano na yan, talk of the town na yan. Di ba? So, sabi ko, okay lang, walang problema, sabi ko. Tsaka, lalaki naman ako, wala sa akin. And bisa gusto kong makatulong sa family ko. Yun naman ang main purpose ko, kaya pinasok ko yung showbiz. Noong time na yun, siyempre, kailangan mong kumita, kailangan mong survive, di ba? Okay. Yun lang. Yun lang naman. Siyempre, nag-sexy movies ka. May mga indecent proposals ka bang natatanggap? Noong time na yun, siyempre, meron din. Pero ako, sarado ko yung isip ko na gusto ko trabaho lang muna. Kasi parang mas madaling maka-hindi ng time na yun. Kasi siyempre, yung papasokan mo showbiz. So, kailangan maingat ka rin. Kasi pag nasira ka, tapos na yun. Tsaka may kayang pamilya nila sa Pampanga eh. Oo, kaya... Diba? Kaya ayaw nung nanay niya eh. Oo, ayaw eh. Ako lang talaga may gusto. Siguro, para meron akong ma-prove sa sarili ko. And yun nga, siyempre, lalaki ako eh. Ako yung magdadala ng pamilya, ako yung kailangan ako yung magkumayod, di ba? So, pumasok ka, Kuracha was your first movie. Mabigat ka agad. Oo. Nung nagmo-model ka, wala naman sa isip mo yung pag-artista, Wala pumasok eh. So, doon sa first movie ba, nag-enjoy ka na kagad at nagustuhan mo na, naisip mo na gusto ko tong gawin? During shooting, hindi. Parang, siyempre, pressured ako eh. Parang, Nervous kinakabahan ka ako pa. eh. Kinakabahan ako and
Hindi ko alam kung paano umarte. Siyempre, di ba? Wala akong idea. Wala nang workshop nun eh. Wala nang workshop nun. Parang sinalang ka lang doon. Hindi, tsaka Chito Ronyo. Parang kakabahan ka talaga. Oo, Chito Ronyo. Tapos yung mga kasama namin, pag nagalit siya, nagbumura yun. Nasigawan ka ba? Ikaw ba nasigawan? Buti lang, hindi ko nasigawan. Pero lahat nasigawan. Alam mo naman si Chito Ronyo, di ba? May mura yun. Yun, siguro, part ng kailangan kong pagdaanan lahat. Proseso. Oo, di ba? Gusto mo mag-stay dyan, kailangan mo ayusin. Di ba? So, punta na tayo sa yung pagiging parang pwede na kita i-consider hari ng indie kasi ang dami mo ng dami na ng awards. What was your first yung important indie? Siguro yung parang ginawa ko yun after nag-Viva Hatmen na ako. Tapos may in-offer sa akin. Teka, yung Viva Hatmen. Viva Hatmen. Anong ginagawa ninyo bilang Viva Hatmen? Anong kanta nyo nun? Oo. Pandesal naman, pandesal. Pwede bang sample ng pandesal? Oo, pandesal. Yung umasa ko, gumagano kami nun. Pandesal. Yung nagmamasa ng pandesal. Sa umaga. Parang may gano'n talaga. Ganon yung grupo eh. Sa umaga. Ganon. Lamasin mo. Yan, gano'n. Okay. Alam ko na eh. Bakit nabuwag yung group na yun? Kasi, siyempre, dahil nauna yung Viva at Babes, tapos bumuo sila Boss Vic ng Viva Hatmen. So kami yun, ako yung leader ng Viva Hatmen. Tapos, yung mga show, ABS, lagi kami magkasama ng mga Hatmen, at saka Hat Babes. Kasi mga show sa out of town, ganyan. So yun. May active pa na kasama mo? Wala na. Kumbaga siya yung Maui Taylor ng Viva Hatmen. Wala na eh. Oo, yung time na yun, wala na. Sino mas aggressive na fan? Babae o LGBT nung Viva Hatmen ka? Mas aggressive yung mga LGBT, siyempre. Anong mga sinasabi sa'yo? Marami, siyempre. Siyempre, may mga ginawa pa mga videos dun eh. Mga Hatmen na lahat kami, may mga videos kami na pinalabas. Pero wala naman nakikita. I mean, more on na lang. Parang seducing yung mga namin. Mga ginawa namin. Pero ako wala akong pinapatulan sa mga Kumbaga fan yan eh. Okay lang. Kahit ito nasabihin siya. Buti wala pang social media. Wala pa. Kung hindi, marami kang matatanggap na mga doon. Sigurado yun. Ano ang unang importanteng film na nagawa ko, no? Indie, nagka-award ka. Siguro yung parang ginawa ko yung Magkakabaong. Kasi Magkakabaong ang title nun. Doon ako nanalo, halos mag-Grand Slam ako doon eh. Tapos nanalo ko ng 3 international best actor. Wow. So yun, parang yung Magkakabaong kasi, it's a Kapampangan film. And kasama ko doon yung second daughter ko, si Felicia. She was only 5 years old that time. Tapos, yung story. Daughter mo talaga? Oo, pangalan ko talaga kasi si Direk Jason Bulak-Samana, kamampangan din siya. So, JPL, siya yung director namin. And wala kami maisip na anak ko. Wala kaming makuha anak ko dun sa film. Tapos, sila just na major, si Dennis, na si Isha na lang, Felicia na lang. So, yun. Tapos, ginawa namin, Magkakabaong about father and daughter story na namatay yung anak ko dahil pininom ko siya ng gamot kasi alam ko may lagnat, pero may allergy siya. So, hindi siya nakahinga. So, namatay. Tapos yung anak ko, tinakas ko sa morgue. Para wala akong pang tubos, wala akong pang So, yung kahirapan ng buhay, di ba? Yung ganun. So, yun. Doon ako nag-start na manalo ng mga international film festival. So, yun. Siguro naka 10 o 12 best actor ako dun sa film na yun. Galing. So, Magkakabaong. Meron ka bang top 3 na favorite na ginawa? Yan, Magkakabaong. Tapos yung ginawa namin, Direk Joel Lamangan yun, Dukot. Dukot naman, it's a story ng mga desaparecidos, yung mga kinikidnap. During the time of... Desaparecidos. So, mga aktivista kami ni Isa Calzado, tapos kinidnap kami pareho with Direk Joel Lamangan. Alam mo naman yung mga movie ni Direk Joel, di ba? Parang, Makabayan, and alam naman natin mga historical, yung mga gusto niya. So, yun. Yun ang pangalawa. And pangatlo siguro yung bomba, yung pipi naman ako doon.
PP naman ako doon. Nanalo ko doon sa Warsaw. Deaf mute yung role mo dyan eh. Deaf mute naman. So, nanalo ko sa Warsaw. It's ano yun, parang Film Festival International yun. Parang... Paano ka magpe-prepare paano ang proseso mo? Halimbawa, yun ang role mo. Pipit bingi. Paano ka nagpe-prepare doon? Nag-school ako sa Lasal. Parang 1 month ako nag-aaral maging PP. Galing. Pero, ganyan. Method acting yung ginagawa mo, di ba? Hindi pwede kasing baka pagtawanan tayo pag mali. So, bago shoot, 1 buwan ako everyday nag-aaral ako. Tapos yung... Tsaka parang respeto mo na rin yun sa mga totoong may kapansanan. Tapos pamasayaw sa mga ganon, yung mga, di ba, yung mga pipit, kinakausap ko sila, parang sila magalit, parang sila nagipag-away, parang sila, alam mo yun, kasi, sila more on sense of, kumbaga, hindi sila nakakabingi sila, hindi sila makapagsalita, pero, yung galaw lang ng alam yung galaw ng katawan. Body language. Body language lang. Tapos, sensitive sila eh. Mas sensitive. Mas sensitive sila eh. So, yun. Kailangan pag-aralan kahit anong role. Siguro ganun ako. Parang gumagawa ako talaga ng tao na dun sa character na ginagampanan ko. So, kailangan mag-mold ng tao. So, it's a different Allen Dizon pagka ibang pelikula na napapanood nila. Ibang pelikula. Yun, tatanong ko sa'yo. Iba-iba ang klase ng artista. Merong, lalo na sa Hollywood, no? Parang halimbawa, si Robert De Niro, iba-ibang karakter siya. Iba siya. Si Al Pacino naman, siya lahat. Siya lang. Kahit anong role, personality niya yung lumalabas. Ikaw, anong... Yun, siguro parang Al Pacino, yung kahit anong. Ikaw pa rin. Parang... Personality mo pa rin. Yun pa rin. Parang, di ba? Personality mo na ilalagay mo lang dun sa sitwasyon na yun. Ayun. Para sa'yo, iba ba ang tingin ng mga indie actors sa mga mainstream actors? Yan. Meron din siguro. Meron din. Hindi naman natin... Pinagtatawanan niyo ba yung mga, sobra. OA. Ganon. Siguro magkaiba talaga. Iba yung acting sa mainstream. Iba rin yung acting sa indie film. Nag-a-adjust din. Nag-a-adjust din. Pareho. Teatro, iba rin eh. Iba rin. Iba. Teatro, sobrang taas ng acting yan. Sa TV, iba taas. Sa indie film, subtlety. Pwede bang ipakita mo sa amin yung sample ng, halimbawa, pang-teatro. Ano ba yung acting ng pang-teatro? Bigyan natin ng linya. Bigyan natin ng linya. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, anak. Ano ba? Ano natin? Parang pang Allen Dizon. Patawarin mo ko, lalaki lang ako. Yan. Sa asawa niya. Parang sa asawa niya. Kaya rin nangaliwa ka, ganyan. Teatro muna. Teatro. Siyempre, pag teatro, malaki yan eh. Siyempre, ang gusto mo, yung lola mo na sa dulo, kailangan marinig din sabihin mo o perform mo. Sige. So, patawarin mo ako, anak. Hindi. Asawa. Patawarin mo ako, lalaki lang ako. Siyempre. Patawarin mo ako! Lalaki lang ako! Yan. Siyempre, teatro yan eh. Okay. Pag TV, siyempre, iba naman. Sige. Patawarin mo ako! Lalaki lang ako! Diba? Iba rin. Kasi may mga close-up na yan eh. May close-up ka naman eh. Pag pelikula. Pag pelikula, ano lang yan? Patawarin mo ako. Lalaki lang ako eh. Yan. Di ba? Ang ganda. Mas subtle, no? Mas subtle eh. Talagang may ano eh. May mataas, may medium, may... Di ba? Tama. Ganun talaga eh. So, makikita natin yung Iba-iba. pagkakaiba eh. Ganda. Depende kung ano o-orderin ng director. Depende rin. Kasi ako pag sa TV or sa pelikula, more on yung mid lang, tapos yung subtle lang. Kaya kung gustong pataas ng director ko, tataas ko siya. Kung gustong pababa ko siya. Usually sa TV, di ba, inaano nila, konti, taas mo pa ng kailangan. Kailangan kasi... Lalo na mga soap. Lalo na pag soap na panghapon. Yes. Yung mga tao, Tama. dapat yan, magising sila. Sila. Siesta time yan eh. Siesta time yan. So dapat mataas yung ano mo dyan, atake mo. So ganun. Si Ate Guy, nakatrabaho mo. Trabaho ko na si Ate Guy. Hindi lang isang pelikula. Isa pa lang. Hindi pa nga napapalabas yung movie namin eh. Yung ginawa namin last year. Hindi pa napapalabas.
Iba ba? Iba, iba rin, experience kay... Iba talaga? Iba talaga yung aura niya, yung pag-umakting siya. Iba. Mata-mata lang. Mata-mata lang. Mata-mata acting lang. Meron ka bang nakatrabahong yung may attitude? Sa dami ng nakatrabaho mo, indie, mainstream, sa pelikula, di ba? Siguro di ko na anong attitude. Kumbaga, yun yung personality nila eh. And ako, walang masamang tinapay sa akin. As long as wala akong problema sa tao o sa co-actors ko, okay ako. So kung may sinasabi sila sa ibang actors or wala na ako dun. Hindi ako ma-intrigue tao. Ako minsan sinasabihan may attitude. Di ba? Hindi lang nila maintindihan. Hindi lang maintindihan, di ba? Pero ikaw, sino mga napansin mong medyo kakaiba? Medyo... Wala naman akong makasamang. Like for example, yung huli naming abot kamay na pangarap, dami namin actors doon. So parang lahat kami magkakasundo. Hindi, although iba, siyempre, may mga nasasabi pa rin sa kanila. Pero ako naman, parang wala naman ako. Director, puro mabibigat. Joel Lamangan, Chito Ronyo, sino pa ang mga... Si Ralston Hober, yung ginawa ko yung bomba, yung si Direk Joel, tapos sila Louie Ignacio. Si Direk Louie. Anong ginawa niya din ni Direk Louie? Yung area, yung II. Tapos may ginawa kami. Dami ding awards nun. Oo, dami rin. Siya sa Pila Balde. Pila Balde, kami ni Ay, Direk Louie. Jeffrey Jutoria naman yun. Yan. Direk Jeffrey. Sino yung mahaba yung mga gawa? Kay Love Diaz, hindi pa ako nakagawa kay Direk Love. Yung huli kong entry sa Sine Panalo kami ni yung DOP namin, si T.M. Malones. Nag-best film siya. Naman kami, parang scallop diver. Kanino ka pinaka-nahirapan na director? Yan. Kasi may mga kanya-kanyang style yan eh. Siguro Pwede mong ikumpara na lang. Si ganito, ganyan. Siguro kanya-kanyang style ng director. Si Direk Joel kasi, gusto niya yung on time ka, hindi ka na-late. Tapos dapat alam mo na yung role mo. Patay na ako dyan. So kapag pumunta ka, na-late ka or hindi mo alam dialogue mo, wala ka. Talagang pagbumurahin ka niya. So ako naman, so far, sa dami namin ginawa ni Direk Joel, hindi pa ako napagalitan sa kanya. Chito Ronyo. Chito Ronyo, siyempre, yan. Ganun din, stricto rin. And that time, wala pang digital eh. Walang monitor. Wala pa. Negatibo pa. So, iba rin yung style niya. So, perfectionist. Merong mga director na meron silang idea ng tuturuan ka ng acting. Ito ang gusto ko. Yung iba naman, hayaan ka lang. Hayaan ka lang. Oo. Sino yung mga director na ganon? Si Direk Joel, ganoon siya. Yung explain niya yung role mo, explain niya yung paano yung attacking gusto niyang gawin. Siyempre, nasa yun lang kung gusto mong suggestion lang. Oo, gayahin siya. Guide ka lang. Guideline lang. Parang gano'n. So, ikaw pa rin ang masunod eh. Ikaw pa rin, acting mo pa rin naman and kung ano yung film mo, siyempre, yung pa rin naman ang bibigay mo doon sa pag-romolyo ng camera. So, ano pa rin. And ako naman, every scene pag pelikula, kinakausap ko yung director ko eh. Tama. Kung ano yung direct, ano ba yung ano ko dito, ano bang gusto direct, mo nga. yung kinunang kanina, kulang ba ako? Kulang ba ako? Pwede isa pa? Yan. Pag nakukulangan ako, or parang sasabihin naman ng director mo na, isa pa tayo ha. Diba? Kumbaga, teamwork pa rin. Teka, pag-usapan natin itong bagong pelikula niya. Oo. Fatherland. Anong konting kwento nito? Ang Fatherland, ito yung, ako yung tatay na anak ko dito si Inigo Pascual na iniwan ako ng asawa ko. Kita ko yung mga cast ng bibigat. Oo, iniwan ako ng asawa ko ang gumana si Max Eigenman. Tapos nung time na yun, bumalik siya, hinanap niya ako. Doon niya nakita yung Fatherland, yung Pilipinas, kung paano yung Pilipinas. That's why it's Fatherland. So, dalawang meaning. Dalawang meaning. Tatay tsaka bayan. Yung first, parang tatlo yung character ko. Para meron siyang multiple personality disorder. So, kamampangan siya. Tapos, nagkaanak siya si Inigo Pascual. Tapos, iniwan niya kami. Umalis siya. Iniwan ako ng asawa ko, tsaka siya pumunta ng Amerika. Tapos, pagbalik niya, hinanap niya ako. Muslim na ako. Iba na yung pangalan ko. Ako na si Fayed na ako doon. Tapos,
pagdating niyan, lahat ng mga ginawa nung character ko, nakikita niya lahat nung paano ko iniwan, tapos paano ako nag-survive nung nakapunta ako ng Mindanao, nakapunta ako nung huli bakla na ako eh. Sa mga pogo naman. Oh, yun. So, Okay. ganun. Papanoorin ko na to. Oo. Gusto ko nang panoorin to Oo, eh. Oo, Kailan ganun ito papalabas? April 19, itong April 19 showing na siya. Sa lahat ng mga cinemas, SM. Theaters. Yeah, lahat ng mga theaters natin. And meron kaming celebrity premiere night on April 22. Ang dami mo kasama. Sino mo kasama? Oh, Angel kasama namin Aquino. doon. Angel Aquino, Andy Armina, Eigenman. Cherry Cherry Pie. Pie Picache, Richard Yap, of course, si Dico Pascual, tapos si Direk Diego Joel. Pascual, Si Direk Joel, siyempre. Directed by? Directed by Joel Lamangan, siyempre naman. Alam naman natin na gaano kaano si Direk Joel sa mga pelikula. Oo. No? Napaka-active niya sa mga pelikula. And sa mga TV rin, alam naman natin na active din sa TV si Direk Joel. So, yun, napakadaming cast ng movie and alam ko, Active din sa mga rally yan eh. active din sa mga rally. So, Siyempre, may rally, automatic yan, automatic. Teka, nabasa ko, iniiwasan mo raw ang gay roles. Medyo okay sa... Hindi ako masyadong komportable. Bakit? Feeling ko kasi ang katawan ko eh, tsaka yung boses ko. Yan lang. Pero ito, dito. Dito, ano ka eh? nag-gay role ako dito sa film. Una, kapampangan siya, tapos naging Muslim, tapos naging gay role siya. Hindi, meron namang subtle lang yung ginawa. Subtle lang. Actually, si Direk yung nagturo sa akin kung paano. And yun sa gay role. Bakit ako nadadali ang gumawa ng Madali. parang natural sa akin. Medyo nagdududa na nga ako. Hindi, pag komedyante ka, okay yun eh. Di ba? Okay eh. Parang, ako kasi parang di ko alam kung di ako pang gay role siguro. Ano pa ang sa dami, last na lang, pwedeng last question na lang. Sa dami na nang nagawa mo, ano pang project o role ang pangarap? Action, horror, siguro musical, siguro action na lang. Action naman, parang ang dami ko na rin ginawa eh. Kasi hirap ng mga, siguro action na yung mga tipong period, yung mga time na yun, yung mga Japanese time or alam mo yun, or mga NPA, mga gano'n. Di ba? Yung mga, hindi sila napapa, hindi napapa sa pelikula yung mga buhay nila eh, di ba? Karamihan yung mga bayani yung nasa... Tama. Di ba? So ito naman, mga buhay naman nila kung paano kahirap. So bagay, pwede rin siya maging bayani eh, no? Uso naman, may bayani verse na mga pelikula eh. Oo. Mga sila General Luna. Pwede. Yan, maraming gumagawa rin, mga period film eh, di ba? Action naman. Action, di ba? Action. Para maiba. Comedy. Comedy, pwede. Comedy tayo. Tayong tatlo. Tatlo, no? Pwede bang yung sample nung bading na, na Agling Dison, na ipopromote mo yung show namin, The Men's Room, 9 o'clock, Bernes. Yung Satel, na? Oo, Satel lang. Paano ba ginagawa yun? Yung Satel na, no? Oo. Ito na lang si Ito, komportable siya. Please watch us on Men's Room every Friday. Yun. So ano to? Every Friday ba to? Every Friday, 9 p.m. 9 sa p.m. One News. Tapos napapakinggan din tayo sa Spotify. Yes. Spotify. Tapos YouTube. Sa YouTube. Dami nagko-comment. Marami yan. Sigurado, no? Oo. So, ayan, mga kapatid. Si Allen salamat, Dison. Maraming salamat. Brother, Salamat, Congratulations sa lahat ng mga awards mo, mga recognition mo. You deserve it. You're a good man. Thank you. At 51 awards and counting. Malamang marami pa yan. Oo. Actually, meron pa kami ginawa ng daddy mo, yung Puon, hindi pa napapalabas. Okay. Hindi pa napapalabas. Ano yan? Meron pa kaming two shooting days. So, hopefully... Natapos ba niya yung mga eksena niya? Natapos niya. So, hopefully this year. Gusto mo, pag may kulang siya, ako na. Pwede. Kaya naman Alam mo, pagka kuwan ako na magtatapos. Oo. Hindi, minsan dinadab ko yun eh. Talaga? Okay. Okay, maraming salamat. Okay, thank you. Thank you. Next time ulit, ha? Siyempre, Allen Dison, dito lang sa Men's Room with Men's Room. Jano and Stan. Fridays, 9 p.m. sa One News. See you next week. Bye. Bye-bye.